morning, everyone. Good morning, Destiny. Again, good morning, Destiny. Parang medyo nanghihina pa ang iba sa atin, no? Once again, good morning, Destiny. Okay, my name is Jeric and I'm here for a few announcements and reminders. Pero bago lahat, meron po ba tayong mga first-timers? Any first-timers in the house? Okay, so if we are watching for the first time, ayan, welcome to Destiny Church Facebook Live. If it is your first time to be with us, my name is Jeric and kindly type in your comment first, F-I-R-S-T, at isa po sa amin ay magchat-chat po sa inyo para i-welcome namin kayo. Okay, for our
Ayun pala, batiin pala natin muna ang bawat isa na nandito, okay? Can I request everyone to please stand? Give a high five sa mga kasama natin dito, lalong-lalo na yung mga hindi pa natin na nakikilala or nakakausap. Yeah, pwede ba tayong umikot? Ayan, so for our reminders, meron po tayong tatlong regular Sunday services dito sa Destiny Church Cavite. From 9:30 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. So, kung meron, pwede po kayong mamili kung saan po kayo a-attend na service. No? And we highly encourage everyone na iyayain po natin yung ating mga kaibigan, mga relatives natin, okay, dito sa ating mga Sunday services. Pangalawa, meron po tayong dawn prayer meeting happening every Monday to Friday. If you are following the Destiny Church main page, ayan, every 5 a.m., yun po ang ating prayer meeting. Live po yan sa Facebook. And then, pagdating naman po ng Saturday, meron pa rin po tayong face-to-face prayer meeting at 6 in the morning dito sa ating Destiny Left Wing. Okay, sa ating mga upcoming events naman po sa natitirang bahagi ng May, we still have the Women's Breakfast para sa mga kababaihan sa Destiny on May 23 at 7:30 in the morning, right after ng ating prayer meeting. And then, on the same, on May 30 pala, on May 30 at 3 p.m., meron na po tayong Youth Connect. So, we are inviting lahat ng mga kabataan and young at heart dito po sa main hall. Ayun lamang po for our reminders and announcements. Let us all stand and let us worship our God. Okay, come on church, are you excited to worship the Lord? Sige po, let us come to Him. Father God in heaven, Lord, we honor You, we welcome You into this place, O God. We thank You, Lord, for all the blessings and protection na patuloy namin na-experience from You, Lord. And as we worship You, may You be glorified alone, Panginoon. May You be exalted, O God. And may You find our hearts rejoicing because of Your presence here in Your house, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give the highest and best clap to our God. Hey. Come on, is it okay to raise it higher? We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Come on, say. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Let's shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. Let's shout out Your praise. Let's shout out Your praise. Come on. We worship the God who heals. We worship the God who saves. We worship the God who always makes a way. Cause He hung up on that cross, then He rose up on that grave. My God still rolling stones away. Come on, that's it. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We'll shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We'll shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord.
Yes, we were once was lost, but now we're found, amen? Cause we are the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, we were the beggars, we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Amen. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We'll shout out your praise. Come on, let's find our identity in the Lord. Amen. Come on, sing it out loud. We're the beggars, now we're royalty. Amen. We're the prisoners, now we're running free. You are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord. Come on, sing. We were once beggars. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running. Come on, sing. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Amen. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We'll shout out your praise. Oh, oh, oh. We'll shout out your praise. Oh, oh, oh. Come on, let's give the best love to our God. Come to you, O Lord. We praise you because we can come to you anytime, O God. Without any pretensions, Panginoon, we can come to you just as we are, Lord. And this is our prayer right now, O God. May you see our hearts na honest and transparent sa'yo, Lord. Bringing all the burdens, the challenges, even the sins, Lord, we have done, oh Lord, that we have committed, and we want to surrender it all to you. We want to surrender everything to you, oh God. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well?
Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Come now before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with a precious blood. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. We come to you, God, we bow down before you, Lord. Bow before you. He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Come on, church. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Yes, Lord, you're wonderful, oh Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh Lord, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! You're wonderful. He wonderful. Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's
the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. Father, some sorrow and wine. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. God, we were forgiven because of you, Lord. And we may be lost in life, oh God, but you are our vision. You are our direction, oh God. And God, I look to you. I won't be overwhelmed
that we declare God's power over our families. We declare God's power over this country, over our work, and over everything na meron tayo sa buhay natin. Because God reigns. Amen? He reigns. And He is the only one should reign over our lives. Amen? Yes, God, come to you. And hallelujah. And hallelujah. Our God reigns. And hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Oh, I sing to you. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. God, forever, Lord, we sing hallelujah to you. And God, I look to you. You're where my help comes from. Give me vision, 'cause you know just what to do. Come on, let's give our biggest clap and all the praise to our King. Yes, Father God, Lord, we honor you. Hallelujah, Lord God. You reign forever, O Lord. Praise to Jesus. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and Amen. And so we continue to worship the Lord in giving Him the best offer that we can give. In 2 Corinthians 8 verse 1 to 5, it says, "My friends, we want you to know that the churches in Macedonia have shown others God's gift of undeserved grace. Although they were going through hard times and were very poor, they were glad to give generously. They gave as much as they could afford and even more, simply because they wanted to. They even asked and begged us to let them have the joy of giving their money for God's people. And they did more than we have hoped." Let us pray. Yes, Lord, Lord God, you know our hearts, Lord God. Alam niyo po, Panginoon, yung lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay, Lord God, kung masagana man, Lord God, or minsan man, salat man kami sa aming buhay, Panginoon. But Lord, you have given us the example of the people from Macedonia, Panginoon, that yung desire po namin sa pagbibigay, Lord God, it's simply because you are our desire, Panginoon. Let our hearts be, Lord God, na ikaw po yung tingnan as ikaw po yung gusto namin, Lord God, more than anything that we have, Lord God. Continue to teach us, Panginoon, na ikaw lang po yung aming nasain, Lord God. Nang sa gayon, Lord God, lahat po namin ng bagay na meron kami, Panginoon, handang-handa kaming ibigay sa inyo, Panginoon, ng walang pag-aalinlangan, Lord God. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng bawat ibibigay namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. I-bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa,
Thank you, Lord God, for giving us the opportunity to produce wealth, Panginoon, sa lahat ng strength, Panginoon, na nakakapasok kami sa work. Sa lahat, Panginoon, na pagkakataon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay binibigyan niyo, Lord God, ng biyaya, Panginoon. It is undeserved, Panginoon. Kaya, Lord, hindi ka namin dapat bigyan, Panginoon, ng may pag-aalinlangan, Lord God. We give you everything that we could offer. We are joyful, Panginoon, right now. In Jesus' name we pray. Amen. Let us give. Panalangin po natin ang mga bata. Sige, punta kayo rito. Sige po, iunat natin ang ating mga kamay sa kanila. Father, we bless these little children, Lord. In the name of Jesus, Panginoon, Lord, salamat nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong church, God, Lord, na nakakalapit sila sa iyo. God, Lord, I pray that you bless them. God, Lord, you touch them. God, and I pray that you open their ears, their eyes, and their hearts to your word. At yung word mo, Panginoon, ay maging makapangyarihan at magdulot ng pagbabago, magdulot ng pag-asa po sa kanilang buhay. I pray na maging mababait silang bata, masunurin sa mga magulang, Lord, and I pray na makita nila ang iyong destiny para sa kanila. Lord, samahan mo sila ngayon as they go to the Kids Church. Lord, may every word na kanila pong maririnig ay maging pagpapala sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon. We bless these little children. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Explosions rocked multiple cities Aabot umano sa halos of what the U.S. naval blockade of A group of lawyers and private citizens. Praise God. Okay, welcome to our Rest and Restore series pa rin po. Good morning po sa inyong lahat. Masarap ba ang inyong tulog kagabi? Kami hindi. Walang kuryente sa amin kagabi. 2:00 na nagkaroon. Sige. Ayan, welcome po. Welcome to Destiny. Welcome to our first service for today. Okay, meron ba tayo mga first-timers? Gusto lang po kayong i-welcome. Meron po ba? Sige po, welcome all of you here at Destiny Church. This is our first service po ngayong Sunday. Are you ready for the word? Okay, sige po, let's pray. Father God, Lord, just want to thank you, God, for this time. Thank you, God, for the wonderful time of worship. God, Lord, and right now as we continue to be in your presence, Lord God, we pray that your presence will be with us, God, Lord, and I pray that you open our eyes, our ears, and our hearts to your word. At ito po ay magdulot ng kapahingahan, magdulot ng pag-asa at magdulot ng direction sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Pwede po ba nating palakpan si Lord? Okay. So, gaya nga po ng nakita nyo sa ating teaser, we're still in the series about rest and restore. Ibig sabihin, pinag-uusapan po natin, ano ba yung totoong kapahingahan, ano ba yung restoration. Tama ba? Last Sunday, we talk about restoration. Right? Okay? Na minsan hindi mahalaga yung pahinga lang. Kailangan kasabay ng pahinga yung pagpapanibagong lakas. And we call it restoration. At ngayon nga po, okay, I want to continue on that series. We are still in Psalm chapter 23. Okay? So, alam niyo po, napakaganda nung psalm na to. Kung meron kayong psalm na siguro maganda na i-memorize natin, no? Okay? Memorize natin yung Psalm chapter 23. Maiksi lamang siya, 6 verses pero napaka malaman ng verse na ito. Okay? Alam niyo po, kagaya ng nasabi ko sa prayer kanina, ang buhay natin ay punong-puno ng mga moments that we need direction. Yan. Ano pong ibig sabihin ko doon sa direction? May mga panahon sa buhay natin na hindi malinaw yung ating hinaharap o hindi malinaw yung ating pong future. There are seasons of uncertainty na walang kasiguruhan. There are seasons of confusion. May panahon ng kalituhan sa atin pong mga buhay. Nalilito tayo dun sa mga decisions na ating gagawin. Saan ba ako pupunta? Ano ba ang aasikasuhin ko? Tama ba? Nagkaroon na kayo ng mga ganong pagkakataon? Right? That's why many people today are searching for guidance. Dahil marami tayong iniisip, marami tayong kailangang gawin at kailangan natin itong gawin ng tama, maraming tao ang humahanap ng gabay. Maraming taong nangangailangan ng guide. May mga tao, some people, they look for social media influencers as their guide. Di ba? Kaya nga may mga followers yung mga social media influencers. Yun nga, kaya nga sila tinawag na influencers. Because mayroon silang influence sa kanilang sa kanilang followers. Some people, sino rito, sa pag-decide na ginagawa mo, tinitingnan mo yung trends. You look at the trends. Kung ano yung trending. Tama? Kung ano yung gusto ng nakararami. Alam nyo, tayong mga Pilipino nakakalungkot. Pagdating ng election, punta muna tayo sa politika. Pagdating ng election, may mga tao, maraming Pilipino, anong sasabihin sa'yo? Kahit gusto nila yung isang kandidato, pero nakita nila, ay, mababa sa survey, hindi mananalo. Dito na lang ako, mananalo to. Naranasan nyo na yon? Ha? Marami ako nakadebate nung nakaraang presidential elections. Ayaw nilang iboto yung kandidato ko kasi mababa raw sa survey. Hindi raw mananalo. Sabi na, dito na ako sa siguradong mananalo. Para namang may premyo kapag nanalo yung kandidato mo. Tama ba? Para namang may pustaka dun sa kandidato. Pero yun nga maraming tao, in making important decisions in life, they go for the trends. Right? Titignan na ano ba yung mas gusto ng nakararami. Dahilan sa ito yung gusto ng marami, baka ito yung tama. Ito na rin yung gusto ko. Tama ba? Sino minsan mo nang ginawa yon? Right? Some look on their own feelings. Kung ano yung pakiramdam mo. Kung ano yung feelings, yung kanilang feelings, yung nagde-determine ng direction ng kanilang buhay. Some look at the information that are available. Okay? Alam nyo, ngayong panahon natin, ito yung generation na madali yung access sa information. Tama ba? Isang type mo lang sa Google, marami ng information na makukuha ka, na lalabas sa'yo, na available for you. Right? And some people, yung information na yun ang kanilang nagiging guidance. Pero tandaan po natin, hindi dahil may information na natanggap ka or nakita ka, ay tama na to. Tama? Lalo na sa internet, walang nag-filter nun.
Wala naman nagfi-filter ng Google kung tama yun. Kahit sa Wikipedia, wala naman nagfi-filter nun. Alam niyo bang pwede kang maggawa ng sarili mong definition sa Wikipedia? Open source yun. Right? So, hindi dahil nakita mo yung information, ganun tayo minsan kapag may nararamdaman tayo. Halimbawa, may nararamdaman ka sa tiyan mo. Okay? Kanino ka pupunta? Kay Dr. Google. Diba? Tapos nakita mo sa Google, uy, may cancer na ako. Diba? Kasi sabi ni Google. Right? Nade-depress ka na ngayon. Right? So, yun, marami tayo. Dati kay Mang Kanor lang tayo napunta. Ngayon, kay Mang Google na. Right? Okay? So, hindi dahil inform ka, yun na yung tamang gawin. Tama po ba? Mukhang puyat din kayo, ah. Brownout din sa inyo? Sabi po sa Proverbs chapter 14, verse 12, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Meron daw daan na para sa iyo, para sa tao ay tama, pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Tama ba? May mga bagay na ginagawa tayo sa una, maganda, sa una maayos, madali, masarap. Sa una nagkakapera ka, kumikita ka, pero pag tumagal, yun na, napapahama ka na pala. Tama ba? That's why people, they are wandering over through their lives today. They wander morally, they wander emotionally, and other people, they wander spiritually, living life without direction, without purpose, ang worse, without relationship with the Lord. Okay? Parang ship, parang tupa na hindi alam kung saan pupunta. Ayan. Maraming tao, they are already lost. Ligaw na pala pero hindi pa alam. Tama? It's one thing na maligaw ka eh. Sino rito naligaw na? Wala pa? Ako lang? Talagang mga streetwise kayo. Alam niyo talaga kung saan kayo pupunta? Diba? It's one thing na naligaw ka eh. But it's another, na naligaw ka na, hindi mo pa alam. Tama po ba? At yun yung marami sa atin ngayon. Naligaw na pala tayo dahil dun sa mga misinformation na nakikita natin, na nakukuha natin, pero yun nga, wala tayong idea na naligaw na pala tayo. That's why we need a shepherd. Right? Let's go back to Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. I want to read verse 3 once again po, now in the New Living Translation. Sabi dito, He renews my strength. We talked about that last Sunday. Tama ba? Oh, He restores my soul. Okay? He guides me along right paths, bringing honor to His name. Yun po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Okay? The title of the message is Rest and Restore, Walking the Right Paths of Life. Okay? Kapahingahan at pagpapanibagong lakas, paglakad sa tamang landas ng buhay. Yan. Okay? Alam niyo po, one thing that a shepherd does is a shepherd guides. Isa sa mga ginagawa ng totoong pastol, yung pastol na pinag-uusapan natin ng mga nakalipas na linggo, yung shepherd. Ang isang bagay po na ginagawa nito ay ginaguide niya yung mga tupa. Okay? Kung nakakita na kayo ng isang pastol na nag-guide ng mga sheep, yung pastol, hindi siya katulad ng cowboy. Alam mo yung mga cowboys? Yung mga cowboys, yung totoong cowboy, hindi si kawawang cowboy. Yung cowboys, bakit tinawag silang cowboys? Kasi sila yung mga pastol ng mga baka sa US. Kung makita nyo, ginagawa nila sa mga baka, binubugaw nila. Ano sila sa likod, bubugawin nila yung mga baka, hahampasin nila, para yung mga baka magtakbuhan doon sa direction na gusto nila. Yung mga pastol daw po, yung mga pastol ng tupa, yung mga shepherd, hindi sila ganun. Okay? Hindi nila binubugaw yung tupa doon sa kung saan nila gustong pumunta ito. Ang ginagawa ng mga pastol, they would lead. Okay? Puposition sila
sa unahan, before yung yung cattle, yung herd, ang tawag doon. Okay? Before yung mga tupa, at susundan sila nito. Nag-gets niyo po yung pagkakaiba? Okay? Wala tayo raw makikitang shepherd na binubugaw yung sheep. Yun nga, parang ginagawa ng mga nung mga cowboys. Halimbawa, yung aso natin, di ba? Yung aso mo, pag ayaw mo doon sa gusto mong pauwiin, gano'n, shh, shh. Ganon, di ba? Hindi ganun yung hindi ganun yung mga shepherd. Yung mga shepherd, ang gagawin nila, nauuna sila doon sa mga sheep, at yung mga sheep sumusunod sa kanila. Okay? So the sheep, they learn to follow the shepherd, particularly the shepherd's voice. Yan. Sumusunod yung mga sheep sa shepherd, sumusunod sila particularly doon sa kanila pong boses. Kilala ng sheep yung boses nung kanilang shepherd. So yung safety ng sheep nakasalalay saan? Doon sa kung gaano sila kalapit doon sa shepherd. Bakit? Kasi kung lumayo yung sheep, ano mangyayari? Hindi na sila maririnig. Tama ba? Right? Kahit kung malayo na yung sheep, kahit anong sigaw ng shepherd, at malayo na nga siya, so hindi sila maririnig. So doon na nililigaw ngayon yung shepherd. Yung shepherd yung naligaw, no? Kasi yung shepherd lumayo. Okay? So doon na naliligaw yung sheep. Okay? So they need to stay close to the shepherd, yun nga, or else, maliligaw po sila. Okay? Alam niyo po, this is the same for us spiritually. Okay? Yung atin pong safety, yung atin pong direction, hindi ito nakikita kung gaano tayo kahusay, kung gaano tayo katalino. Naniniwala ako, matatalino kayo. Kung gaano tayo katalented. Right? It is found in following the shepherd who knows the way. Tama ba? Kaya may makikita tayo minsan matalinong tao, pero naligaw ng landas. Bakit? Hindi niya ba napag-isipan yung kanyang pinuntahan? Yun nga hindi niya napag-isipan ng tama eh. Right? Wala siyang somebody, wala siyang shepherd na sinundan para dumaan siya doon sa tamang daan. Did you get that? So hindi guarantee na marami kang alam, na talented ka. Hindi guarantee na marami kang alam na information, yun, magiging tama ka na palagi. Tama ba? If we go back to verse 3, sabi doon, He renews my strength. He guides me along the right paths. Okay? Ano raw yung ginagawa ng shepherd? Yung shepherd yung nagli-lead para Para yung sheep susunod sa saan man dumaan na right path yung shepherd. Right? Sometimes it's not the easiest way. It is past. Diba? Sabi sa verse, I think in verse 4 yun, sabi ni David, do I walk through the valley of the shadow of death? Hindi madaling daan yun. Tama ba? It's not the easiest path. Sometimes, it's not the fastest path. Minsan, dinadala tayo ng shepherd, dinadala tayo ng Lord, hindi doon sa pinakamabilis na daan. Right? Pero sigurado tayo, kung susunod tayo sa Lord, yun yung tamang daan. Amen. Okay? So today po, we will take a look at the shepherd, at how the shepherd guides his people. Okay? Bakit natin pwedeng pagkatiwalaan ng shepherd o si Lord, and what it means to truly follow his lead in every season of life. Okay? Alam niyo po, one of the greatest realities of life is we all need guidance. Tama ba? Okay? Lahat tayo kailangan natin ng guide. Right? Lahat tayo nangangailangan ng paggabay. Yun nga, sabi ko po kanina, kahit gaano katalino yung isang tao, no matter how experienced, okay, no matter how successful tayo or how educated, may mga moments na hindi mo talaga madaling pagdesisyonan kung ano yung gagawin mo eh. Tama po ba?
Tama po ba? Right? So we need guidance. Okay? Bakit ba natin kailangan ng guidance? Why do we need to be guided? Okay? Bakit natin kailangan yung guidance ng shepherd? Number one, because life is full of crossroads. Okay? We need guidance because life is full of crossroads. Ano ibig sabihin nun? Okay? Dahil ang buhay ay maraming sangang daan. Alam niyo sangang daan? Okay? Minsan naglalakad ka sa isang diretsong path, pagdating mo sa dulo, may kanto, may likuan. Right? You can either choose to go left or to go right. Okay? At naniniwala ako, kada season ng buhay natin, dumarating tayo sa ganong mga crossroads. Okay? Nung tayo yung mga estudyante, nakatapos tayo ng high school, tayo hindi yung ngayon. Diba? That's a crossroad. Right? Anong kukunin mong kurso sa college? Tama ba? Madali bang pagdesisyonan niya? Mahirap. Saan ka papasok? Madali ba yon? Mahirap, lalo na kung wala kang pan-tuition. Mahirap mag-decide. Alam niyo po, ngayon pa lang, si Jada, grade 10 pa lang siya pagpasok eh. Pero ngayon pa lang, pinag-uusapan na namin, hinahandaan na niya yung sarili niya, saan ba siya magka-college? Saan ba siya magsi-senior high? Right? So pinag-uusapan na namin, bakit? Kasi mahirap na desisyon yun. Right? Ano pa? Okay? Sino rito madali na lang, yun nga, maraming tao nahihirapang mag-decide sa pagkuha ng trabaho. Right? Sa pagbili ng bahay. Ano pa? Sa pag-o-open ng negosyo. Right? Bakit? Bakit mahirap yung decision? Kasi hindi mo alam kung ano yung kakahinatnan eh. Tama ba? At nagtatanong tayo sa sarili natin minsan, tama ba tong desisyon ko? Tama kaya tong gagawin ko? Right? Alam niyo po kung walang guidance, people will make choices based on emotion, based on pressure. Pag na-pressure ka na, kung saan pumasok yung classmates mo, kung saan kumuha ng bahay yung kaibigan mo, doon ka na rin. Ano pa? Based on, yung iba, based on impulse. Okay? But this is what the Word of God says. Proverbs chapter 3, verse 5. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Okay. Contrary dun sa sinasabi ng iba na sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Okay. Contrary dun sa sinasabi ng marami na magtiwala ka sa puso mo. Okay. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, saan ka raw magtitiwala? Saan ka daw magtitiwala? Brownout din talaga sa inyo, ha? Akala ko sa amin lang brownout, eh. Saan daw po magtitiwala? Sa Diyos, hindi sa puso. Tama ba? Sino rito napahamak dahil nagtiwala ka sa puso? Right? Sabi rito, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, magtitiwala ka sa Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, yung puso mo, hindi yung susundin mo. Ang gagawin mo, yung Diyos, si Lord, yun dapat yung susundin ng puso. Hindi ka sa puso mo susunod. Tama ba? Right? Paano dinescribe ng Bible ang heart? The heart is wicked, is desperately wicked above all things. Kung meron daw pinakamanloloko sa lahat, dito sa mundong ito, manloloko daw yung puso. Hindi pa ngayon nanloko sa'yo. Ang nanloko sa'yo yung sarili mo. Tama ba? Kasi minsan ganun tayo, alam na natin niloloko na tayo, pero yung puso ko, okay lang. Sige lang. Tama po ba? Kanino daw tayo magtitiwala? Sa Lord. Hindi sa ating puso. Bakit? Because life is full of crossroads. Yung puso natin, let's go to the second point. Number 2, because our hearts can drift. Yung puso kasi natin, pwedeng lumayo Pwedeng maligaw. Tama ba? Even believers can slowly drift away at mag-compromise Our hearts can be distracted. Minsan akala mo si Lord,
yung pinapakinggan mo, puso mo lang pala. Kaya ako, bihira ako sabihin, hindi ko nga sinasabi yung alam mo yung word, sa ating mga Christians, naging trending to ng ilang buwan na kalipas eh. Sabi ni Lord, naalala niyo yun? Sabi ni Lord, mag-resign daw ako sa trabaho. Diba? Naging issue pa yun eh. Sabi ni Lord. Paano man natiyak na sabi ni Lord? Or baka sabi ng isip mo, pwede. Tama ba? Pwede rin sabi ng puso mo, sabi ng puso ko. Right? Okay? Our hearts can drift. Pwede tayong lumayo. Minsan akala mo si Lord, sarili mo lang pala. Okay, ang worst, akala mo si Lord, demonyo pala yung nagsabi sa'yo. Right? Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 27, don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Ano daw? Don't get sidetracked. Huwag ka raw mag-drift. Huwag ka raw lumabas dun sa tama mong kinadadaanan o kinalalagyan. Alam niyo po yung drifting, yung paglayo ng puso natin, yung paglayo natin sa Diyos, hindi naman to biglaan eh. Tama ba? Hindi naman bigla ngayon, mahal mo si Lord, tapos sa isang linggo, hindi na eh. Paano tayo lumalayo sa Lord? Unti-unti. Konti-konti. Right? Ngayon, ang lapit-lapit mo pa kay Lord, nakikinig ka pa sa Lord, nakikinig ka pa kay pastor. Next week, di ba? O, nag-church ka naman next week, pero hindi ka na nag-life group. Sumunod, nag-church ka pa, nag-life group ko, pero hindi ka na nag-pray. Right? Konti-konti, lumalayo ka ng lumalayo. Paano mo malayo ka na? Yun nga, pag hindi mo na naririnig. Pag wala ka ng interest sa Lord. Right? Yung heart po natin, pwede siyang mag-drift away. That's why we need to be guided. Amen? Number 3, because we have limited perspective. Bakit natin kailangan ng guide sa buhay natin? Kasi yung pananaw natin, yung nakikita natin, limited lang. Tama ba? Hindi mo nakikita lahat eh. Sabi ni Isaiah sa Isaiah 55 verse 8, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. Anong sabihin dito? Yung daw dating isip, yung dating pag-iisip daw natin, yung pag-iisip daw ng Diyos, hindi katulad ng pag-iisip natin. Saang banda? Saang bagay? Si Lord kasi nakikita niya yung past, nakikita niya yung present, nakikita niya yung future eh. Ganun si Lord eh. Tayo, ano lang nakikita natin? Nakikita lang natin yung present. Tama ba? Nahihirapan ako ngayon. Ang lungkot ngayon, ayoko na. Hindi mo nakita na after nung lungkot mo, after nung paghihirap, andun na pala yung blessing. Tama? Si Lord nakita niya yun. Kaya pinipilit ka niya na doon dumaan sa way na yun eh. Pero yun nga, kung magtiwala tayo sa sarili natin, bakit ba ang daming bawal ngayon? Estudyante ako, bakit ba hindi ako pwede magganito? Hindi pwede magganon. Ang nakikita mo lang yung ngayon eh. Kaya ko naman. Pero si Lord hindi, nakikita ni Lord kung ano na yung mangyayari, ano yung pwedeng mangyayari sa'yo. Right? Our eyes, our perspective, it is limited. Number 4. Okay? Why do we need to be guided? Why do we need guidance? Because wrong paths are costly. Ang ibig sabihin nito. Okay? Because wrong paths are costly. Pag dinirekta nating Tagalog, kasi kapag naligaw ka, magastos yun. Tama? Tama? Right? So ngayon, medyo, although bumababa na yung crudo, pero nung tumaas yun, talagang, sabi ko sa pamilya ko, paglabas nung sasakyan natin, lahat ng dadaanan na. Isang ikot lang. Diba? Isang kasi pag nakaalis na kayo, nakauwi na kayo, pagbalik, ay may nakalimutan, balik tayo. Sabi ko, hindi tayo babalik. Magastos. Tama? Wrong paths are costly. Ano yung ibig sabihin ko nito? Okay? Kapag hindi tayo guided, malaki yung possibility na magkamali tayo. At yung pagkakamali po natin minsan, nagdudulot ito ng nasayang na oras.
Tama ba? At minsan, hindi lang oras yung nasasayang, effort. Sayang effort mo, nagkamali ka ng course na pinili. Sayang effort mo, nagkamali ka, sinagot mo. Ayun nga, may nakita, hindi pala yun. Lulukohin ka lang pala. Sayang, minsan sayang ang pera mo. Sayang ang resources. Right? And lack of guidance, it leads to unnecessary pain. Hindi ka naman dapat masaktan eh. Tama ba? Hindi mo naman dapat maramdaman yung pangyayari, yung bagay na yun. Pero dahil nga yun eh, nagkamali ka, masaktang ka tuloy. Right? Sabi nung iba, pastor, learn through experience. Hindi, kalokohan yun. Right? Bakit mo pa hihintayin masaktan ka kung pwede mo namang, o bakit mo pa gugustuhin magkamali ka kung pwede namang gawin mo na kung ano yung tama? Tama ba? That's an excuse. Right? Wala naman ako pinagsisisihan, pastor. Lahat naman ng naranasan ko. Ganon. O sige, ganon na. O bala ka. Diba? Kung pwede mo namang gawin yung tama, sa simula pa lang tama na yung dadaanan mo, bakit mo pa kailangang nagkamali? Amen. Para ayaw nyo mag-agree. Wala kayo, buhay nyo yun. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Right? We have a shepherd. We have a guide. Right? We follow the shepherd. He leads us to the right path. Right? May mga bagay na wala namang epekto sa simula. Kapag nagkamali ka. Pero pag nagkamali ka, pwedeng baguhin yung takbo ng buhay mo. Tama ba? Example. Yung mga issue ngayon. Premarital sex. Right? Pakadelikado nun. Right? Pag nagkamali ka, pwedeng baguhin yung takbo ng buhay mo. Ilang buhay na, ilang tao na ang hindi nakatapos ng pag-aaral. Ilang estudyante na tumigil sa pag-aaral. Bakit? Kamali eh. Drugs. Ilang pamilya na, ilang buhay na hinasira. Kaya ko naman, tikim lang naman. Kontrolado ko naman ito. Right? Kung kontrolado mo, bakit mo ginagawa? Alam mong mali. Tama ba? Sugal, scatter, ano lang naman. Barya-barya lang, hanggang 100 lang ako. Tama ba? Sumunod, kita mo, baong ka na sa utang. Right? Kasi wala naman eh. Nag-e-enjoy ka lang. Akala mo okay. Pero mali. Wrong paths are costly. Yung mga maling daan po na dinadaanan natin, it may cost you everything. Tama? Bawa yung sigarilyo. Magkano sigarilyo? 10 piso? Hindi yun ang halaga ng sigarilyo. Ang halaga ng sigarilyo, yung buhay, yung kalusugan mo, na masisira, yun yung cost nun. Hindi siya 10 pesos. Are you there? Uwi na tayo. Number 5. Because we are created to follow the shepherd. Why do we need to be guided by the shepherd? Because that's who we are. Psalm chapter 100 verse 3, acknowledge that the Lord is God. He made us and He are His. Ano raw? Ang Diyos daw, si Yahweh daw ay Panginoon. Sabi sa Tagalog, nilalang niya tayo at tayo'y sa Kanya. Sino raw ang may-ari sa tao? Sa atin, sino raw ang may-ari? Si Lord. We are His people. The sheep of His pasture. Tayo raw yung tupa ng Kanyang, ng Kanyang pastulan. Right? So, hindi tayo dinesign na nakalabas doon sa pastulan ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para andun tayo sa Kanyang pastulan. Tama ba?
Pero ano nangyari? Nga, nung unang kauna-unahang pinili ng tao na lumakad sa kanyang sariling daan, ayon sa kanyang sariling kagustuhan, doon na nagkaloko-loko yung buhay natin. Nung unang beses na sumuway ang tao. Tama ba? Nung sumuway si Eva at si Adan, yun nga eh. Nung pumasok yung kasalanan, hanggang ngayon, yung kasalanan, yung bigat ng kasalanan nun, dala ng buong mundo. Bakit? Sa simpleng pagsuway. Right? Ano nangyari nung sumuway sila? Yun, inalis sila dun sa paradise. So, ano nangyari? Pumasok ang kamatayan, pumasok ang sakit, pumasok ang paghihirap, pumasok ang kalungkutan. Because hindi yun yung disenyo. Hindi tayo nakadesign na sumuway, nakadesign tayo na sumunod. Kapag hindi mo ginawa yung disenyo mo, kaya tayo nahihirapan. Are you there? Right? So how the shepherd guides us? Paano ba tayo ginaguide ng shepherd? Paano po ba yun? Paano si Lord tinuturuan tayo doon sa tama nating daan? Okay. Nung ginagawa ko tong message na to, sabi ko, ayokong i-share lang siya point by point. Gusto ko meron tayong concrete example. Gusto ko meron tayong tutignan. Paano ba nag-guide? Paano ba nag-guide ang Diyos? At I remember yung istorya ng mga Israelita. Nung sila ay lumabas sa Egypt. Remember the Exodus? Okay? One of the clearest pictures of God guiding His people is found in the story of the Israelites, of Israel in the wilderness. Yung pong mga Israelita ay nasa disyerto. Ano ba yung kwento ng mga Israelita? If you could still remember, for 400 years, naging alipin sila sa Egypt. And sabi sa word, dumaing daw sila sa Lord. At narinig ng Lord yung kanilang daing. At dumating yung time na pinalaya sila sa Egypt. Okay? Alam niyo po, sabi ni Paul, pag nakilala raw natin si Jesus, pag tinanggap daw natin si Jesus bilang ating Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, bilang ating susundin sa buhay natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, wala yan doon sa outline ko, sabi, tayo raw ay mga bagong nilalang. Wala na raw yung dati nating pagkatao, bago na raw tayo. Okay. Alam nyo, naisip ko, kung tinanggap natin si Jesus, sa tayo ligtas na, pwede namang pabayaan ni Lord na gano'n na lang tayo eh. Diba? Pwede namang magpatuloy na lang tayo, bago na tayo, magmumuhay na lang tayo ng tama, tapos hintayin na lang siya nating dumating o kung kailan niya tayo kunin. Tama ba? Pero hindi gano'n yung plano ng Diyos eh. Hindi po gano'n yung kanyang disenyo. Parang yung kanyang ginawa, nung ibinigay niya yung kalayaan nung bansang Israel. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 25, once you were like sheep who wandered away, but now you have turned to your shepherd, the guardian of your souls. Ang sabi rito, dati raw, para tayo mga tupa, nung hindi pa natin kilala si Lord, na naligaw, wandered away, umalis, lumayo. Pero ngayon, sabi, ngayong naki-Lord na tayo, sino rito naki-Lord na? Naki-Lord na ba tayo? Okay. So, nung naki-Lord na raw tayo, sabi rito, but now you have turned to the shepherd. Ngayon, bumalik ka na raw sa shepherd, the guardian of your soul. Sabihin, yung shepherd raw, siya na yung guardian mo ngayon. Sabihin, yung shepherd, siya na yung ano bang ibig sabihin ng guardian? Siya yung tagabantay mo. Siya na yung tagapag-alaga mo. Siya na yung mag-guide sa'yo. Sabi rito. So after delivering the people, the Israelite people from Egypt, God could have simply, ituro lang sa kanila yung land, yung daan, at pumunta na sila doon sa promised land. Tama ba? You know the story? Pinalaya sila sa Ehipto. Bakit?
Kasi gusto silang dali ng Diyos sa promised land, kung saan magkakaroon sila ng kanilang sariling lupa. At yun ay kanilang kanila pong aangkinin. Pero, hindi ganun yung nangyari. If you know the story, for 40 long years, ano nangyari? Naglakbay sila papunta doon sa promised land. Di ba? Pwede namang, yun nga, sabi ng ilang scholars, 3 araw lang daw dapat yung biyahe na yun eh. Kahit lakarin nila, malapit lang yun. Pero ano yung nangyari dito? How God shepherds His people. Paano ba sineshepherd? Paano ba ginaguide ng Diyos ang kanyang mga tao? At ihahalin tulad natin ito, yun nga, titignan natin, paano ba ginaid ni Yahweh, ng Diyos, ang bayang Israel nung sila ay lumabas sa Egypt? Number 1, the shepherd guides through his presence. The shepherd guides through his presence. Nag-guide raw ang shepherd or ginagabayan tayo ng Lord, paano? Sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ano ibig sabihin nito? Parang napakalawak, no? Kumbaga, hindi specific na guidance, na tinuturo tayo, pinapasunod, hindi. Turn with me in Exodus chapter 13, verses 21 to 22. Ito po yung time na sila ay lumabas na sa Egypt at naglalakbay na sila. Sabi rito, the Lord went ahead of them. Ano raw? Si Lord raw ay nauna. Tandaan niyo yung sinabi ko kanina patungkol sa shepherd? Paano ba ginaguide ng shepherd yung sheep? Hindi niya binubugaw, shh. Hindi. Nauuna siya. Sabi rito, the Lord went ahead of them, guided them during the day with a pillar of cloud, and provided light at night with a pillar of fire. Paano raw hindi nila nakita po si Lord talaga? Sa umaga, nakikita raw nila yung pillar parang poste ng ulap. Sa umaga. Diba? Sa gabi, hindi mo na makikita yung ulap nagiging apoy. At yun daw yung umuuna sa kanila. So imagine this, habang naglalakbay sila, nauuna yung, sinusundan nila yung ulap, tapos paggabi, yung ulap nagiging apoy naman para kitang-kita nila sa desyerto yun. So sinusundan nila. This allowed them to travel by day or by night. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. Ano sabi rito? Sabi po dito, ang Panginoon daw, yung kanilang naging guide. Ibig sabihin ng guide. Sino rito mahilig mag-hiking? O gala ka talaga lang? So nakapag-hiking. Naalala niyo po, nung nagsimula akong magbundok, iba na kasi ngayon eh. Parang mall na yung bundok ngayon eh. Nung nagsimula kaming mag-hiking, siguro 10 to 15 years ago, kahit wala kang guide, pwede kang umakyat sa bundok. Basta may kasama ka lang na nakakaalam. Hindi ka magre-register, basta pupunta ka lang doon sa lugar, akyat ka, tapos, ayun, basta huwag lang kayo maligaw, okay na yun. Pero ngayon, hindi ko sure, pero parang palagay ko, wala na kahit saan kang bundok pumunta dito sa, naging parang parte na siya ng tourism no? So, hindi ka na pwedeng umakyat ng bundok nang walang guide. So, dadaan ka sa tourism, sa barangay, so mag-guide sa'yo. At maganda yon, right? Wala na akong nabalitaan ngayon na naliligaw na na mga, bihira na akong makabalita ng mga naliligaw po ng mga camper. Kasi pag naligaw ka sa bundok, ang hirap mo hanapin. Tama ba? Okay? Swerte ka kung kayang umakyat ng helicopter doon sa tuktok ng bundok. So, ano ba yung ginagawa ng guide? Okay? Kapag may guide ka, halimbawa, hindi mo naman alam yung daan, yung guide, nauuna siya Kalimitan. Tapos kayo, na mga hikers o namamasyal, susundan nyo lang yung guide. Kung saan siya pumunta, susunod ka lang. Lagi siyang nasa unahan. Pero minsan, nasa hulihan siya. Paano yun? Kasi minsan marami siyang ginaguide, tapos kayo, mabibilis kayo maglakad, merong nahuhuli. Di ba? So, ang gagawin ng guide, hihintayin niya ngayon yung nahuhuli.
So, kung may 3 nahuhuli kayo, 5 kayo nauuna. So, lakad lang kayo, diretso lang. Walang problema doon. Kasi kalimitan sa bundok, yung landas, yung tawag doon, yung trail. Kita mo naman eh. Tama ba? Ang problema ito. Pag yung trail, sa may bandang dulo, merong kaliwa, merong kanan. Diba? Saan ka pupunta ngayon? Right? Pag andun ka sa sangang daan. Mahirap manghula. Tama ba? Pag nanghula ka, yun nga, anong nangyayari sa'yo? Posibleng maligaw ka. Alam niyo po, na-realize ko bakit maraming tao ngayon naliligaw? Kasi hinuhulaan lang nila kung saan sila pupunta. Tama ba? Yung mga desisyon na ginagawa nila sa buhay, yun nga hinuhulaan lang. Right? Yung iba nga, hindi hinuhulaan, nagpapahula pa eh. Tama ba? Yun nga, kaya marami naliligaw. Sabi dito, sa binasa natin, God guided Israel by going what? By going before them. Si Lord raw lagi yung nauuna. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night, it represents what? It represents God's presence. So ano ibig sabihin nito? So hindi sila lumalakad base lang dun sa alam nila na ruta. Hindi sila lumalakad base lang dun sa kanilang nakikita, uy, maganda yung araw ngayon, lakad tayo. Hindi sila ganon. So they did not move based on on human wisdom. They moved when God moved. Okay? Kumikilos sila kapag yung Lord, ang Panginoon ng kumikilos. Okay? So kapag nasa crossroad, hindi mo alam yung daan, halimbawa, yun nga, halimbawa, nauuna ka, doon sa guide mo, balik tayo doon sa hiking. May crossroad. Anong pinakamaganda mong gawin? Palagay mo. Ano the best gawin? Ba, naglalakad ka, walang nauuna sa'yo. Buti kung marami ka sinusunod, walang nauuna sa'yo. Kaliwa, kanan. Ano yung best option na gawin mo? Ito, mangigilig kang bugbundok. Anong best option? Ano? Most practical option to do. Thing to do is to stop and wait for the others and wait for your guide. Tama ba? Tama ba? Nauna ka eh. Hindi mo alam, kaliwa ba, kanan? Ano pinakamagandang gawin? Tumigil at maghintay. Tama? Wag magmadali. Alam nyo, ganun din sa buhay. Pag dumating ka doon sa crossroad, tapos hindi mo na alam kung ano gagawin, the best thing to do is for you to stop and wait kung ano sasabihin ni Lord. Tama ba? Tama ba? Ang problema sa maraming tao, nagmamadali. Right? Ayaw mag-stop, kaya nga ating pinag-aaralan to. Dalawang pagkakataon yun, nag-stop ka, nakasigurado ka na darating sila. Pangalawa, nakapagpahinga ka pa. Tama ba? That's why we talk about this series. Because minsan yun yung nakakalimutan natin. Gusto natin ng buhay mabilis, tuloy-tuloy lang, walang sagabal, walang stop. Kahit di mo na alam, rekta lang, sigura lang. Pero ang pinakamaganda mong gawin, tumigil, hintayin yung guide, hintayin yung shepherd. Amen ba? Pwede mo naman talagang gawin kung anong gusto mo. Pastor, ayoko nang hintayin yung guide. Ayoko nang hintayin si Lord. Tama naman. Alam ko naman, ito naman yung tama. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yung may crossroad ka sa buhay mo. Tugtugan nyo na po. Baka, para matapos na ako. Point number 1 pa lang ako. Mag-alas 11 na. Pwede namang, andun ka na sa dulo. Tapos, mukhang tama naman yung left. Mukhang tama naman yung right. Wala namang mali. Tama ba? Paano ngayon yun? Pareho namang tama, pastor. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial.
I have the right to do anything. But not everything is constructive. Yun nga po, may mga bagay na hindi naman bawal. Pero sa huli, makakasama sa'yo. Hindi nga bawal, hindi nga masama, hindi rin naman makakatulong. Right? So ask God, what is best for you? Minsan pinakita ni Lord, minsan naman hindi ka agad. Okay? Minsan yung destination pinapakita ni Lord, madalas, ang gusto lang ni Lord, lumakad ka, pero hindi niya pinapakita yung destination. Tama ba? Sabi ko kanina, yung mga Israelita, hindi sila dire-diretso agad na nakarating sa promised land. Okay? Alam niyo ba, minsan nagduda sila. Madalas nagdududa sila. Sabi nila kay Moises, Moises, saan ba talaga tayo pupunta? Tagal na natin dito. Sana hindi na lang tayo umalis sa Egypt. Maganda ron, masarap yung pagkain, nakakakain tayo. Ba't mo pa kami dinala rito? Naalala niyo yun? Yung reklamo ng mga Israelita? Right? Saan mo ba talaga kami dadalhin? Right? Minsan po, we ask the Lord, Lord, tama ba yung direction na sinabi mo? Parang mahirap yata, parang mali yata. Pero hindi. Alam niyo po, sometimes, we want God to show us the whole picture, the whole future. Okay? But, madalas po, ang gusto ni Lord, sundin natin siya step by the step. Step by step. Tama ba? Okay? Alam niyo po, naiintindihan to ni Moses. Sa pagrereklamo ng mga Israelita, if you know the story, reklamo sila, walang tubig. Reklamo sila, malayo. Reklamo sila, mainit. Okay? Alam niyo, sabi ni Lord, sige nga, sige, dami niyong reklamo. Mauna na kayo. Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Sabi ni Lord, mauna na kayo, pumunta kayo doon sa tuturo ko, papasamahan ko kayo sa anghel. May anghel na mauuna, sumunod kayo, sabi ni Lord. Okay? Kasi, kapag sumama pa ako sa inyo at magreklamo na naman kayo, baka hindi ako makapagpigil, mapatay ko lang kayo. Totoo yun. Basahin nyo. Diba? So, anong ginawa ni Moses? Si Moses, dahil alam ni Moses ito, kaya kinausap niya ang Diyos. Nagsawa na si Lord sa kanila eh. Maglakbay na kayo. Sabi, mauna na kayo. Yung anghel na bahala sa inyo. Alam ni Moses na hindi nila kakayanin na wala ang presensya ni Lord. Exodus chapter 33 verse 3, sabi rito, ito pala yung una, yung sinabi ko, go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, sabi ni Lord, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you along the way. Yun nga eh. Sabi, tigas kasi ng ulo nyo, sabi ni Lord, baka mapatay ko lang kayo. Okay, kasi marami nang pinatay si Lord noon. Marami nang kinain ng lupa doon kasi matitigas ang ulo. Buti ngayon, hindi masyadong mabait na si Lord, no? Dati pag papatayin ka talaga, no? Okay? Marami may nagtanong sa akin, ba't si Lord pinapatay? Kailangan mangyari yun. Okay? That's the part of the Bible that is descriptive. It describes kung paano tayo nakarating dito. Okay? Pero sana hindi nagbago si Lord, no? Sana pag matigas ang ulo mo, patay ka agad. Di tapos agad, problema na. Okay? Hindi siya prescription eh. Okay? May mga part po ng Bible na descriptive, merong prescriptive. Okay? So dati yun nga eh. Sabi ni Lord, matigas ang ulo nyo, hindi na ako sasama. Pero nakipag-usap ang Diyos kay Moses. Sabi ng Lord, in verse 15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Okay? Ano sabi ni Moses? If your presence does not go with us, do not send us away from here. Sabi niya, Lord, kung wala yung presensya mo, kung di mo kami sasamahan, huwag mo na kaming palisin dito.
Mapapahamak lang kami. Alam ni Moses ito eh. Ano ba ibig sabihin ng presensya ng Lord? Kung nasa presensya ka ng Lord, you are aware of His presence, ano niyo po, I believe you can never go wrong. Right? Paano ba? Paano ba yung actual na nasa presensya ka ng Lord? If you are in the presence of Lord, that means in everything that you do, God is involved. Sa lahat ng gagawin mo, involved si Lord. That means you will not do anything, pero hindi naman yung literal na pupunta ka lang sa church, tapos lalabas ka ng church, sabi mo, Lord, pupunta ba ako sa church ngayon? Tapos sabi ni Lord, huwag kang pumunta sa church ngayon. Hindi naman, iba naman yun. Okay? Meron namang common sense lang. Diba? Ano yung diba? Yung gagawin mo ba is sumusunod siya sa whole counsel of the Scripture. Kasama ba siya sa prinsipyo ng salita ng Diyos? Okay? Being in the presence of God is living a life that is surrendered to the Lord. Dahil alam mong kasama mo si Lord, ibig sabihin, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi niya magugustuhan. Tama? Dahil alam mong kasama mo si Lord, nandiyan yung presence ni Lord. Alam mong kapag gumawa ka ng kasalanan, nakatingin siya. Okay? Dahil alam mo yung kasama mo yung presence ni Lord, alam mo kapag gumawa ka ng mali, may makakakita sa'yo, may makakaalam ng ginagawa mong mali. At mapapaya yung Diyos na kasama mo. Tama ba? That's living in the presence of God. Okay? And for Moses, sabi niya, Lord, kung maglalakbay kami at dadalhin mo na lang kami doon sa pangako mong bayan, pupunta kami doon, pero hindi ka namin kasama, sabi ni Moses, Lord, wag na lang. Gusto naming makarating doon ng kasama ka. Gusto naming makarating doon ng tama. Right? Paano tayo ginaguide ng Lord? Sa pamamagitan ng kanyang presensya sa ating buhay. Number 2, the shepherd guides through his testing and redirection. Ano to? Okay? In verse 17, when the Pharaoh finally let the people go, God did not let them along the main road that runs through the Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. Kaya pala sila nagtagal. Kaya pala 40 years sila na naglakbay. Kasi hindi sila pinadaan ng Lord dun sa pinakamabilis na ruta. Sabi, di ba? Bakit? Okay? Sabi rito, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory. Hindi sila, kasi pinakamabilis na ruta, yung straight line lang, papunta sa pupuntahan nila, andun kasi yung mga Filisteo, mga Philistines. Okay? At alam ng Diyos, sino ba yung mga Israelita nung umalis sila sa Egypt? Sino sila? Slaves. Tama? Mga alipin ito. Ang alam lang nila, maggawa ng bricks. Ang alam lang nila, ay magpastol ng tupa. Kapag dumaan sila doon sa bayan ng mga Philistines, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay sila doon, didigmain sila doon. Gigirahin sila. Pag nakita nila na hinarangan na sila ng mga Philistines, hindi na sila tutuloy, babalik na sila sa Egypt. Right? So intentional pala yun, na pinatagal ni Lord yung kanilang travel, yung umabot nga ng 40 years. Bakit nagaganon? Okay? Palagay nyo, bakit hindi inalaw ni Lord na dumaan sila doon sa mga kalaban? Kasi alam ni Lord, hindi pa sila handa. Right? Alam ni Lord, kung doon sila dadaan, susuko sila agad. Magre-retreat sila at di sila makakarating doon sa kanyang pangako. Okay? Sino rito may pangarap ka hindi mo pa nararating hanggang ngayon? Wala. Dalawa lang yan. Either narating mo na or wala kang pangarap sa buhay. Sino rito may pangarap ka hanggang ngayon hindi mo pa nararating? Tama? Lahat tayo. Tama ba? May pangako hindi nga din pangarap eh. Minsan pangako ni Lord sa'yo eh. Sabi ni Lord ganito, sabi ni Lord sa'yo ganyan. Hanggang ngayon, wala pa, hindi mo pa nararating. Listen to this.
Posible kaya na kaya hindi pa binibigay sa ni Lord? Kasi ngayon, hindi ka pa handa. Tama ba? Hindi ka pa kasi ready, alam ni Lord. Yun nga, sabi niya, nakikita lang natin yung present, pero si Lord nakikita niya na yung future eh. Tama ba? Bakit hindi ka pa napopromote ngayon? Eh? Baka alam ni Lord, kapag napromote ka kasi ngayon, yayabang ka eh. Pwede. Tama ba? Baka ma-overwhelm ka. Right? Bakit hanggang hindi ka pa nag-aasawa? Mga single. Kaya hanggang hindi pa kayo nag-aasawa? Eh? Baka inalam ni Lord, kailangan mo pa ng pasensya. Tama ba? Baka hindi ka pa handa eh. Right? Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa nagkakakotse? Sabi ni Lord, bibigyan kita ng kotse. Pula. At ngayon, hindi pa binibigay sa yung kotse. Wala ka pang panggas eh. Are you getting the point? Right? Yung minsan, or madalas, hindi pagbigay ng Lord doon sa mga request natin sa prayer, that doesn't mean that God is rejecting us. Rejected us. Right? That means, God is preparing something, is preparing you for that something na ibinigay niya sa'yo. Na kailangan mo pang maghintay, kailangan mo pang magtiyaga. Bakit? Para pag nakuha mo, you are ready at hindi mo to sasayangin. Amen. Amen. Okay. Let's go back to Isaiah chapter 55 verse 8. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. Yung isipan daw ng Diyos, yung alam niya, yung plano niya, sabi rito, hindi mo raw kayang imaginein. Bakit? Kasi nakita niya na yung future. And lastly, number 3, the shepherd guides through daily dependence. Okay. Exodus chapter 16 verse 4. Dumating sa point, panghuli na po ito. I'm about to close. Dumating sa point, dahil sa tagal ng paglalakbay nila, di ba, nung lumabas sila sa Egypt, kung napanood nyo dun sa Prince of Egypt, di ba, may dala silang mga hayop. Di ba? Dala nila yung mga alaga nila eh. Okay. Dumating yung time na ubos. Kinahain na nila lahat yun. Dumating yung time na gutom sila. Dumating sa time, wala na silang makain. Yes, may tubig. Pero wala silang makain. Nagreklamo sila kay Moses. Moses, ba't mo ba kami pinalabas ng Egypt kung mapatayin mo lang kami sa gutom dito? Ano ginawa ni Lord? Mabait si Lord. Pag nagreklamo sila, binibigay ni Lord. Sabi niya, magpapadala ako ng mana. Alam niyo yung mana? Sabi, parang tinapay daw yun na maputi. Okay. Pagkising nyo sa umaga, sabi ron, pupulutin nyo yun sa lupa. Yun yung pagkain nyo. Sabi ni Lord, huwag kayong kukuha ng sobra sa pang-araw-araw nyo. Nang kukunin nyo lang kasing dami nung kakainin nyo sa isang araw. Siguro kung, halimbawa, rice yun, siguro 3 cups of rice lang yung kukunin nyo. Huwag yung kukuha ng para sa kinabukasan. Pagdating naman ng Sabat, sabi ni Lord, yung day before the Sabat, 2 takal na kukunin nyo. Kasi sa Sabat, hindi kayo pwede magtrabaho. Nagigets nyo? Okay? Yung iba, medyo masiba. Okay. Yung iba, tsaka sigurista. Ginawa nila, kumuha sila ng pang 2 araw na. Okay. Guess what? Kinabukasan, ano yung nangyari dun sa kinain sa mana? Inahamag. Napulok. Bakit? Kasi, ang gusto ni Lord, araw-araw lang sila kukuha. Bakit kaya ganun, no? Bakit kaya hindi binibigay ni Lord lahat ng gusto natin? Palagay nyo. Bakit minsan di binibigay ng Lord lahat ng kailangan mo? Right? Binless ka na ng Lord, pero alam mo, may kulang pa. Tama? Binigay naman ni Lord, pero meron pa rin kulang eh. Bakit? Para umasa tayo sa Kanya araw-araw. Tama ba? Naalala niyo yung Lord's Prayer? Nung tinuruan sa Matthew chapter 6, nung tinuruan ni Lord yung mga alagad kung paano manalangin? Our Father, Thou art in heaven, hallowed be your name. Your will be done here on earth as it is in heaven. Your kingdom come.
Verse 11, give us this day our daily bread. Pansinin nyo, sabi ni Lord, kung hihingi kayo sa akin, ang hihingi nyo lang yung kasya. Ang hihingi nyo lang yung pang-araw-araw. Bakit? Kasi baka kalimutan nyo ako kapag binigay ko sa inyo lahat. Tama ba? Praise God, hindi binibigay ng Lord sa atin lahat. Bakit? Kasi sabi sa word, makamtan mo man daw lahat ng bagay. Kung yung kaluluwa mo naman mawala sa'yo, wala rin itong kwenta. Amen? Paano tayo ginaguide ng Lord? The Lord guides us through His presence, through His word, through our obedience, to our submission to Him, He guides us. Number 2, the Lord guides us through His testing and redirection. Yun nga, hindi na niya binapakita sa atin lahat eh. Kasi mas mahalaga sa Kanya manampalataya tayo kaysa makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Yun naman kasi yung mas mahalaga. Tama ba? Bakit hindi binibigay ng Lord yung lahat ng gusto natin? Kasi gusto ni Lord, umasa tayo araw-araw. Every step of the way, we ask God, Lord, saan ba ako pupunta? Lord, pahingi naman ito. Lord, salamat. Lord, bukas ulit. Alam niyo ba, hindi masama yung prayer na yun kasi yun ang gusto ni Lord eh. Tama ba? May hiningi ka sa Lord ngayon, Lord. Salamat sa binigay mo, Lord. Bukas ulit. Give us this day our daily bread. At kapag nakuha mo yung hiniling mo, binigay sa iyo ng Lord, kinabukasan, Lord, salamat. Bukas ulit. Hindi ako lalayo sa iyo. I am your sheep. You are my shepherd. Amen? So stand up. Let's pray. Ito sinabi ko kanina, bakit hindi binibigay ng Lord lahat ng gusto natin? Parang laging bitin, parang laging may kulang. Kasi hinahanda niya tayo, ganun kabuti si Lord. Tama ba? Ganun siya kagaling. Ganun yung vision niya. Yung nakikita mo lang ngayon, yung present, yung kulang, yung mali, pero si Lord nakikita niya na kapag susunod tayo sa Kanya, He will bring you, dadalhin niya tayo doon sa tamang landas. The Lord is our shepherd. He guides us sa tamang landas. Right now, as we pray, maybe for some of you, you are in a crossroad. Hindi ko po alam, baka yung iba sa inyo, meron kang very important decision that's about to make. Okay? Hindi po kailangan lahat madaliin. Tama ba? Minsan yung iba, kailangan mong pag-isipan, kailangan mong hintayin si Lord. Minsan nakala natin, Lord, Pastor, magtatagal, baka mahuli ako, baka ganun. Hindi. Si Lord, yung timing niya po, laging sakto, laging perfect. Just live a life surrendered. Live a life staying to His presence, and He will be your guide. Father God, Lord, maybe for some of us here, Panginoon, doon kami sa mga punto, Panginoon, na kailangan namin gumawa ng desisyon. Lord, I pray na ipakita mo sa amin, Panginoon, yung tama. Pakita niyo po sa amin, Lord, kung ano yung dapat. And God, Lord, I pray, Lord, that kapag nakita namin ito, bigyan niyo po kami ng puso na sumusunod sa iyo. Puso na nakikinig sa iyo. Lord, puso na umaasa sa iyo. Puso na naghihintay sa iyo. Salamat po, Panginoon. We thank you, God. Let's worship the Lord. Yes, God. To see things like you do, God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Make this song our prayer.
days, Panginoon, we will love you, God. We will love your presence, Lord. We will love your word, Panginoon. God, your word will be a lamp unto our feet and a light unto our path. So that dumating kami, Panginoon, doon sa maganda, doon sa the best na plano nyo sa aming mga buhay. Salamat po. Father God, I pray for all of us who are here. Lord, may we continue to follow you. May we continue to obey you as our shepherd. Lord, may we continue to obey your commands. Lord, may we continue to live a life that is blameless, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We love you, God. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise God. Did we receive from the Lord? Anyone? Mayroon po ba tayong na-receive from the Lord sa message? Okay. Salamat. For our reminders and announcements, first, our Sunday services schedule from 9:30 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. And then we have our dawn prayer meeting, Monday to Friday at 5 in the morning sa Destiny Church Facebook page. And then face-to-face prayer meeting naman po every Saturday dito sa left wing at 6 in the morning. And sa darating naman po na May 23, meron pong women's breakfast, 7:30 in the morning dito po sa Destiny Main Hall. We are inviting all the women of Destiny Church. Invite your friends as well. And then on May 30 at 3 p.m. dito pa rin po sa Destiny Main Hall, we are going to have the Youth Connect, open for all students and young at hearts. For our processing question, number 1, read Psalm 23 verse 3 and Proverbs 14 verse 12. What is the essence of having Jesus in your life when it comes to having the right path or direction? Number 2, why, in your opinion, do we occasionally find life difficult? So what do we have to do? And number 3, share your I will statement. Meron din po tayong Tagalog version. Number 1, basahin ang Awit 23 verse 3 at Kawikaan 14 verse 12. Ano ang diwa ng pagkakaroon ni Jesus sa iyong buhay pagdating sa pagkakaroon ng tamang landas o direksyon? Ikalawa, bakit sa iyong palagay, paminsan-minsan ay nahihirapan tayo sa buhay? Kaya ano ang kailangan natin gawin? Ikatlo, ibahagi ang iyong I will statement. You can take a picture. Ayun. So, that's all for this Sunday morning. Enjoy the rest of the day. See you next week and God bless us all.